Yung mga accomplishment reports daw para sa mga proyekto ng ating gobyerno, may mga natatanggap siyang accomplishment report po na hindi man totoo, pinupuntahan niya, pati mga classrooms. Sabi niya dito sa kanyang post kahapon, alam kong hindi madali ang sitwasyon ng mga magulang at estudyante kapag may sirang silid-aralan. Kulang ang gamit o dagdag pasanin ang gastos. Kasi ang dami natin problema. Naging problema yan kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. Ilang dekada tayong business as usual. Anong nangyari sa atin? Ngayon, mula ngayon, National High School, ayun, Bukidnon, Candisan, Bantayan, National High, Lanao, layo ng Cebu Province, Lanao Integrated School, Sarangani. Kumusta na kayo? Mabuti naman. Sana naman nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcaster, journalist from Albay. Kumusta po kayo mga tugang, mga manoy, mga manay? Ngunyan, may nireveal yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga accomplishment reports daw para sa mga proyekto ng ating gobyerno, may mga natatanggap siyang accomplishment report po na hindi man totoo, dinadaya mga kababayan ng mga departamento siguro para lang masabi na may ginagawa sila at hindi matanggal sa trabaho. Hindi kayo lulusot sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pala, ikot ng ikot mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ikot ng ikot sa buong Pilipinas. At mismo siya, mga kababayan, tinitingnan niya, ini-inspect niya yung mga projects. Kung talagang tapos na yung mga projects. Kasi yun ang na-discover niya. Nakasanayan na kasi po, mga kababayan, sa mga previous administrations na yung mga ini-implement na project, ang iba nga po, kaluluwa lang para yung confidential funds mga kababayan ni Sara Duterte na ang mga naging beneficiaries hindi man mga tao, mga chichirya. Ano ba pa mga kababayan? Kaya pa siguro yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi may mga accomplishment report niya hindi man totoo. Sabi dito, Marcos reveals getting false accomplishment reports of government projects. Matindi talaga po. Sabi nga sa matandang kasabihan, when the cat is away, the mice will play. Kaya Hanson ngayon, ang ating Pangulong Bongbong, tingnan naman po ninyo ang ating Pangulo. Pinupuntahan niya, pati mga classrooms. Sabi niya dito sa kanyang post kahapon, alam kong hindi madali ang sitwasyon ng mga magulang at estudyante kapag may sirang silid-aralan. Kulang ang gamit o dagdag pasanin ang gastos. Kaya't ngayon, nakatutok ang buong gobyerno para ayusin ang dapat ayusin at ibigay ang suportang kailangan. Nandito kami para tumulong at sigurodihin na mas maayos at magaan ang balik eskwela para sa lahat. Pumunta siya sa Epifanio de los Santos Elementary School, mga kababayan kahapon sa Manila. Hands-on President. Diba? Tuwang-tuwa din yung mga guro. At syempre yung mga mag-aaral. Nag-ala teacher bongbong siya. Yung brigada eskwela mga kababayan, kasama niya yung mga anak niya na tumulong sa paglinis, pag-ayos ng mga classrooms. O diba? Kasama niya si DepEd Secretary Sani Angara, Teacher BBM po. Lahat ng departamento po, DepEd, DPWH, DOTR, DA, yung mga projects po sa buong Pilipinas, at yung sa housing, talagang pinupuntahan niya para siguraduhin mga kababayan na yung mga projects talagang ini-implement. Kasi na-discover niya mga kababayan, may mga false information, false accomplishment report na sinasubmit po. Yung ilang mga departamento, dinadaya. In the podcast, journalist Cheryl Cosim asked Marcos if he visit to public areas such as markets, train stations, and provinces are part of his administration's strategy to help better understand the struggles of ordinary Filipinos. Sabi ng ating Pangulo, at any level of government, it's very different to receive a report saying we completed the project. This is how much we spent, along with
a nice photo. But when you actually visit the site, it's different. Really different. You realize the report was true. The project was well done. And you know that the person who gave you the report was not lying to you. Kaya yung ginagawa niya, sa tagal niya kasi mga kababayan sa serbisyo sa gobyerno, mula pa na siyang vice-gobernador ng Ilocos, naging congressman, naging gobernador, at naging senador. Alam na niya ang ginagawa ng mga ilang opisyal. Kaya ang ginagawa niya, sinisiguro niya na tama yung mga reports, pinupuntahan niya talaga yung mga sites kung saan in-implement yung mga projects. Kasi na-discover ko niya na ilang mga projects ibang-iba sa aktual kaysa doon sa picture. Baka nga yung picture po, Photoshop, o di ba? O pinicture po, ibang project. Ang dali ngayon mag-imbento, mga kababayan. Pati nga video, pinipiki, AI, tulad ng pinapaniwalaan ni Bato de la Rosa, Baste at saka ni Sara Duterte, nagpakalat ng AI. Sumusupport daw sa yung kabataan. Ayaw ng impeachment trial. AI generated po. Diba, mga kababayan? Kaya sabi ng ating Pangulo, however, there is another side of the story niya. The other side of it is, these fools are taking me for a ride. That's when you realize these people are not reliable. So we need to find someone else. That's why it's still important to go and see things for yourself. Kaya siya ikot ng ikot. Hindi para mamulitika. Iniisip ng iba, kasi niya yung ating Pangulo, baka niya hindi na umalis. Nangangampanya para mag-extend ng kanyang ng kanyang turno. Tulad ng kanyang tatay niya. Takbo ng takbo. Allowed naman yung pagtakbo ng tatay po. Kasi wala pa naman noong pagbabawal na mag-re-election ng mag-re-election po. Ang sitting president, wala pang batas na nagbabawal. Pero ngayon po, 6 year man lang po. 6 years ang term. So after 6 years, siguradong bababa sa Palasyo Malacanang yung ating Pangulo. Pero siyempre, may endorse siya kung sino. Ang pinagdududahan ni Sara na pwedeng endorse si Martin Romualdez. Kaya inaaway-away. Pati si bukang bibig ni Chis Escudero. Baka kasi maging kalaban niya sa presidential or vice presidential election. Bukang bibig po ni Chis Escudero. Si Martin Romualdez, target niya ng kritisismo. Yes, sabi ng ating Pangulo, may mga tinanggal na niya ko sa sa posisyon. Mula niya nang mag-took office ako 3 years ago, pero hindi na niya pinangalanan. There have been many, a lot actually. We just don't announce it. For me, this is work. If you are not helping, get out of the way. If you are not going to support us, then just step aside. Do whatever you want, but let us do our job, sabi ng ating Pangulo. That's always been my attitude niya. So whatever get out of the way means, whether you are fired, put on floating status, or transferred to another part of the government, whatever it is, just get out of the way so I can do my job, sabi ng ating Pangulo doon sa kanyang podcast. So yung mga natanggal po, yung iba alam natin kung sino-sino yung mga napalitan, yung iba naman po hindi na ina-announce. Pero ngayon, yung sa PCO, ini-appoint po si Secretary J. Ruiz. Yan ang balita ngayon. Marcos reappoints J. Ruiz as PCO ad interim secretary after CA bypass. Yan ang latest na balita ngayon. So sabi ng ating Pangulo, we have to be very, very strict niya. Look, even you are my friend. Even if I care about you, if you are not doing your job, that's a problem. This is not about our friendship or how much we care about each other. This is about serving the people. Sabi po niya. Tama. So ganoon ka-stricto yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Mabait lang talaga siya. Pero hindi ko mabait, pwede na siyang abusuhin. Pero ayaw niyang ipahiya kung sino man yung mga opisyal. Kaya yung iba hindi na po ina-announce. Ganon, mga kababayan, ang kanyang leadership style. Ito yung podcast ng ating Pangulo with Cheryl Cosim. Pero marami yung nabitin. Now you've clarified that and you said na
continuing performance review. Ano po ang objective nito, Mr. President? Ayoko talaga yung business as usual. Kasi ang dami natin problema. Naging problema yan kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. Ilang dekada tayong business as usual. Anong nangyari sa atin? Ngayon, mula ngayon, talagang we will be very, very, very conscientious of hitting our targets on time. And that's the important thing. And that applies not only to the very big legacy projects, yung malalaking transportation project, yung malalaking agricultural project, yung malalaking project. Hindi lang yun. Kung hindi, yung mga maliliit na bagay na dapat pagka naglalakad ka, may nakita kang, ba't walang basurahan dito? Dapat lagyan ng basurahan. Bakit yung hagdan hindi maayos, madulas, baka may masaktan? Bakit yung escalator natin hindi gumagana? Paano aakitin ng mga matatanda yan? Ayusin mo yung mga bagay na gano'n. Bakit nag-aantay sila ng gano'ng katagal? Kagaya ito sa San Juanico, nakita namin, nag-aantay sila 3 araw doon sa bago makatawid. So those are the things that we still have to pay attention to. And that's every day. Every day yun. Hindi mo pwede sabihin, naayos ko na, tapos iiwanan mo. Kailangan balik-balikan mo. That's, your probation. Yes. Because it's an ongoing assessment. You said that the entire government is on probation. Yes. So warning yan. Parang pagbibigay warning na hindi ka pwedeng, sabi nyo nga, business as usual. In the military, kapag sinasabi, ito yung gagawin mo. Pag hindi mo, anong nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan, out. You're relieved. Next. And that's what we should do. We have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan ng pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo, para sa tao. Puntahan ko po yung umikot kayo ng Siquijor, sumakay kayo ng MRT, alam nyo, punta pa kayo ng palengke. Yung huli kong napanood din, alam nyo, aware kayo. Kita nyo yung haba ng pila sa mga government hospitals, yung mga outpatient natin. And kumbaga, kita nyo yung realidad na pinagdadaan ng ating mga kababayan. Ito po ba ay part of your governance talaga? Na talagang, teka, bababa ako. Tignan ko nga, talagang gusto ko, mas madaling mapatakbo ang bansa kung talagang nandoon ako, lalapit ako, bababa ako sa mga tao para maramdaman kung ano yung nararamdaman nila. And maybe it's easier to think of something or to think of the solution kung paano mapapagaan ang buhay po ng bawat mamamayan. At any level of government, it's very different to receive, makatanggap ka ng report na sasabihin, natapos namin yung project, ganito yung ginastos namin, may picture na maganda. Pero pag pinuntahan mo, iba talaga. Totoo pala yung report. Maganda yung report. Alam mo na, yung taong yun, hindi nagsisinungaling sa'yo. The other side is, binuhala ako nitong mga lokon to. Alam mo na, ito hindi reliable yan. Niloloko. Maghanap tayo ng iba. So it's still important to go and see things for yourself. Because it's, of course you read all the reports, no? But that's not the iba-ibang accuracy rating ko minsan. May nangyari na po bang ganoon? Dami na. Ganda ng report. Okay, sige nga. Tingnan natin. Marami. What do you do about it? Like, look, if it's important. like dun sa official na in charge na, bakit ganitong report nyo pero iba yung realidad? Pupuntahan mo nga. Sabi ko, hindi ka nakakasiguro. Halimbawa, may report, napakaganda ng lahat. Pero may kaibigan ka na tiga doon. Sabihin, boss, hindi totoo yan. Hindi nila natapos. Talaga? Oo. Puntahan natin. Yun. Pag-explainin mo yung tao. Siyempre, kung ano yung mga paliwanag na, hindi mo pala kaya, sige, may paltang kita. Hanap tayo ng mas magaling. Speaking of palitan, Dapat hindi naririnig, hindi na ilalabas, pero siguro sa mas mababang mga posisyon, marami na po ba kayong napalitan doon sa loob ng 3 taon? Marami na. Marami na. Hindi na lang namin ina-announce kasi, just get, ako, trabaho to, just, if you're not helping, get out of the way. Okay? Kung di mo kami tutulungan, basta
Umalis ka na lang dito. Gawin mo yung gusto mong Correct. gawin, pero pabayaan mo kami magtrabaho. That's my attitude all the time. So, whatever get out of the way means you're fired or may floating ka o ililipat ka sa ibang part of the government. Whatever it is, basta just get out of the way so that I can do my job. Yan ang tunay na presidente, mga kababayan. Hands-on. Hindi pwedeng lukuhin po, bulahin ng sino man. Talagang pinupuntahan niya po. Kaya makikita ninyo, ikot ng ikot yung ating Pangulo. Wala pang Pangulo ang ganyan kasipag, mga kababayan. Added lang yung kanyang tatay. The rest of the presidents, mga kababayan, hindi ganyan ang pag-ugali. Di ba? Kaya kung pwede nga lang na-extend yung panunungkulan ng ating Pangulo. Kaya lang, siyempre, 6 years lang po. Anyway, kung sino yung endorse niya sa 2028, yun ang isusupport natin. Kasi ang ibig sabihin, yun ang magkukontinue sa mga nasimulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mga magagandang proyekto, magagandang programa para sa bagong Pilipinas. Tama po. Ito yung ating Pangulo. Morning, mga Talagang pinupunta niya, pati mga schools. Di ba? Nagpa-reading po siya. Mami, pagkain. Mami noodles. Talagang nag-inspection siya, mga kababayan. Ayan, sa iba't ibang eskwelahan yan, naka-online sila. morning, mga teachers, principals. Batiin lang ho kayo ng ating mahal na Pangulo. Kamustahin ho kayo? First day of classes kasi. Umaga, lalong-lalo na itong unang araw ng pasukan ng ating mga bata. Kahapon. Sana naman naging maayos lahat. At nandito kami para mag-inspeksyon. Nandito kami sa Epifanio de los Santos School. Tinitingnan namin ang kondisyon kung anong pangangailangan pa. Kailangan kung ano pa ang nakita ninyo na hindi nakulang. Kahit sa gamit o sa sistema, dapat masabihan nyo kagad kami. Andito si Sec Sani Angara na namamahala sa ating DepEd. At siya Ma'am Melanie, sa Ilocano, sir. Sa La Union. galing lang ako dun. Patiin niyo lang, sir. I'm sure they'll be happy to hear from you sa Ilocano. Solano, yan. Kaway-kaway kayo. Narinig niyo kami? Eto, galing lang ako dyan. Nasa San Fernando ko kanina Ay, thank you, sir. So, Mindanao naman, sir. And also hanggang Buong Pilipinas, naka-live. Bukidnon, may taga Bukidnon. Kandiisan, Concepcion National High School, ayun, Bukidnon, Kandiisan. Bantayan, National High. Lanao, layo na, Cebu Province, Lanao Integrated School. Sarangani. Kumusta na kayo? Mabuti naman. Sana naman we've muted them. Ganda yung ganda yung strategy po. Kausap niya buong Pilipinas. Yeah, it has to be them. Through online. Live galing doon sa Epifanio de los Santos Elementary School. Papaalala ko sa inyo na ang buong pamahalaan, lalo na basta sa edukasyon, lahat ng ating mga departamento hanggang DOH, DSWD, DTI, DOTR, yung DTI para tiyakin na magandang presyo ng mga gamit at bawasan ng gastos ng mga estudyante at saka ng mga magulang, DTI yan at saka DOTR. DOH, tiyakin na meron tayong mga clinic, meron tayong mga medical health facilities. Pati DSWD, lalong-lalo na, kailangan natin bantayan yung mga cyberbullying at yung mga mental health ng ating mga kabataan. PNP for the school, sir. Yung PNP para talaga nakabantay. At ang DICT, para tiyakin na magkaroon tayo ng connectivity at bukod pa doon, tinitiyak natin na meron tayong CCTV, lalong-lalo na sa paligid ng eskwelahan para para naman ang ating mga kabataan ay nababantayan ng mabuti.
Kaya't lahat talaga ng departamento hanggang sa Office of the President ay nakabantay ngayon sa inyo dahil ito na ang pinaka-importante namin ginagawa. Kaya't patuloy ninyo, magpapasalamat ako sa lahat ng mga teacher. Meron tayo nadagdagan tayo. Ang lahat-lahat, kukuha tayo ng bagong guro ng 20,000. Kasi as it is, nakapagkuha na tayo, meron na tayong bagong 16,000 na mga guro para mabawasan ang administrative duties ng bawat teacher. Yeah, all right. So, tapos dadagdagan natin yung administrative officer. Kaya lahat ng mga teacher, naging teacher kayo para magturo, makakapagturo kayo na mabuti. Kung ano pa ang inyong nakikita na pwedeng pagandahin pa, sabihan nyo kami, sabihan ninyo ang DepEd na representative ninyo kahit sa LGU hanggang sa region para malaman namin mga superintendent ninyo ay ibigay ninyo kung ano man ang sa inyong palagay ay maaari namin pang gawin para maging mas magandang takbo. Anyway, first day pa lang pero nakabantay kami sa inyo lahat para tiyakin na lahat ng pangangailangan, lalong-lalo na ng ating mga kabataan, ay kahit paano maipaabot namin. Maraming salamat sa inyo. Congratulations sa maayos na first day of school. Yan. O, di ba? Kausap ng ating Pangulo, buong Pilipinas, through Zoom conference po, gamit ang ating technology. You see, hands-on, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, siguruhin na yung mga pangangailangan ng ating mga mamamayan, ngayon po opening of classes, kahapon, ay maibigay. At kung ano pa yung mga kulang, masabi agad-agad para masolusyonan. Solution-oriented po yung ating Pangulong Bongbong. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Yan po, mga kababayan. I am worldwide. O ngayon, yung mga gustong mag-order, i-message na lang ninyo yung aking anak na architect, entrepreneur, si Riz Maravillas. Yan po. Ang mga health benefits niya, nitong barley po, nagbo-boost ng immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, and prevents cancer po. Yan o. Si Maritoni Fernandez, nakaligtas mga kababayan, cancer-free na siya. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.